Bukas, October 15 na ang itinaktang deadline ng Bureau of Immigration sa foreign POGO workers na voluntaryo magpa-downgrade ng work visa sa temporary visitor visa. Kaugnay niyan, kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo. Opo, sa inyo pong monitoring, ilang foreign POGO workers na yung nakapag-voluntary visa downgrade bago yung deadline na bukas? Well, sa ating tala po, mga nasa 12,000 foreign nationals na po ang nakapag-submit ng kanilang downgrading before the deadline. So, meron pa po today and tomorrow para makapag-file po sila ng downgrading nila before i-cancel po ng opisina ang kanilang mga visas. Gaano ba kalaga na makapag-visa downgrade itong mga foreign POGO workers bukod dun sa threat of cancellation? Yes, yung voluntary po nila na pagda-downgrade ng visas means that they are complying with the regulations of the Bureau of Immigration and the national government. Kapag po hindi sila sumunod nito, ay sila po, at hindi po sila umalis before December 31, sila po ay maaring mailagay sa blacklist natin at hindi na po makabalik dito sa Pilipinas. Kung sila po ay voluntaryo na i-surrender ang kanilang status here and they downgrade and they leave the country voluntarily, it means that they are still complying with the laws po ng ating bansa. At may opportunity pa po sila na bumalik sa Pilipinas kung meron po silang lehitimo na gagawin or activities here in the country. Sa main office lang ho ba ito ng BI pwedeng gawin? Two offices po. They can do it in the main office in Intramuros. They can also do it po in our office in Taguig. Sa ibang issue naman po, may mga personalidad na bang natukoy sa pagbabacktrack ninyo at pakikipag-ugnayan sa counterpart sa Malaysia, kaugnay po ng paglapag ni Alice Goh sa Kuala Lumpur International Airport? Sa ngayon po may mga sinusundan tayo na leads pero wala pa po tayong finality doon sa mga leads na yon. Kinakailangan pa po natin i-verify with other sources. Napakarami pong conflicting information na nakukuha natin dito sa illegal na pag-alis ni Alice Goh that needs to be verified and re-verified with other external sources. Siguro po in the next few weeks mas makakapagbigay linaw pa po tayo. Ang alam po natin, kalahati po ng storya nitong si former Mayor Alice Goh ay invalidated already and we're in the process of knowing the other half kung paano po talaga siya nakalis ng bansa. Pero normal na kalakaran po ba talaga na kapag maliit na airport talagang posibleng hindi dumaan sa BI yung mga lalabas ng bansa? There's a possibility po for that if it was kept from the CIQ or the Customs, Immigration and Quarantine because for smaller aircrafts po, may mga nag-handle dyan, mga ground handlers na sila po ang nag-a-apply ng mga permits at mga clearances for the aircraft itself and for the passengers, the cargo, and everything else doon sa aeroplano na iyon. Kapag hindi po ito ipinaalam sa CIQ, then there is a possibility po na nag-take off ito nang wala pong clearances ng mga ahensyang iyon. Okay. Anyway, nasa bansa pa po ba si Harry Roque na ngayon nasa immigration lookout na rin ng BI at maging yung kanyang asawang pinaka-contempt naman po ng Quad Committee? Yes, sa ngayon po wala pa po tayong record na umalis po sila ng bansa. Pero hindi po nangangulugan na nandito pa sila. Wala lang kayong record na lumabas na sila ng bansa. We're basing po on the immigration records and sa atin po sa mga na-process natin, no attempts po to leave the country. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po at magandang umaga. Si Bureau of Immigration spokesperson, Dana Sandoval.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.